Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Malapit na ho magkaroon tayo ng mas mabilis na at mas mura na hong internet. Diyos ko po, please, Lord. Yan pong problema natin lahat. Ayon kasi po kay Agriculture Secretary Manny Piñol, siya po ang nagsiwalat nito dahil doon daw sa meeting ho ng cabinet, doon daw sinabi ni Pangulong Duterte na, hoy, ayusin na ninyo yung national broadband system natin, ha? Marami na ako natatanggap na reklamo sa mabagal na interspeed na yan. Ito, panoorin ninyo sa ating pong All Points Bulletin. Pagdating sa internet speed, kulelat ang ating bansa. Yan ay ayon sa Akamai Technologies, isang US-based content delivery network. Dito, nasa pang-103 sa buong mundo ang Pilipinas. Matapos may tala na nag-a-average lamang tayo ng 4.2 Mbps na connection speed sa huling quarter ng taong 2016. Mahigit 5 beses na mas mabagal sa South Korea na nangunguna ngayon sa average speed na 26.3 Mbps. Pero huwag mabahala. Ayon sa Malacanang, inaprubahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang plano ng Department of Information and Communication Technology o DICT na bumuo ng National Government Portal at ng National Broadband Plan. Mura at mas mabilis sa internet na aabot sa average sa 10 Mbps kada bahay ang pangako ng DICT bagong taong 2020. Sa proyektong ito, prioridad na mabigyang serbisyo ang mga malalayong lugar, kabilang na ang mga paaralan, ospital, mga health centers at mga tanggapan ng disaster risk and reduction at management offices, kasama na ang mga peace and order units kaya ng mga pulis sa mga probinsya. Para naman may sakatuparan ng proyektong ito, bukas ang ahensya na makipagtulungan sa private sector. Bukod sa domestic fiber optic network ng PLDT at fiber optic backbone network ng Globe Telecom, maaari ring pakinabangan ng proyekto ang mga linya ng National Grid Corporation of the Philippines. Kasama rin sa plano ng DICT ang pagtatayo ng mga infrastructure gaya ng submarine landing stations. Ito yung network ng mga kable sa ilalim ng dagat, gaya ng sa Japan at sa Amerika. Tinatayang abot sa 77.9 billion pesos ang kabuuang budget para sa proyektong ito. Kaya upang hindi mabahira ng korupsyon, nais ng DICT na gawing online ang blueprint draft ng proyekto para sa transparency sa mga Pilipino. Ito ang pangalawang pagkakataong susubukan ng Pilipinas na bumuo ng National Broadband Network matapos maudlot ang katulad na proyekto noong 2007 dahil sa ZTE scandal. Ayun, isa rin po sa gustong isulong yan ng ating Pangulo, yung high-speed internet. Dahil matagal na ho natin talagang problema ho yan. Sino ba hindi naman mainis sa bagal ko minsan, napuputol? Ko kung si Mario Joseph talaga. Yun. Alam ko naman, kami ho nagsasalita lamang kung anong sentimento ng taong bayan. Yun. Kung minsan tumatakbo ka tapos, kinakailan talaga natin ng mabilis. Oo. Paano yan? Actually, sayang yung dati. Maganda na sana yung national broadband na panahon pa ni dating Pangulong Arroyo. Yun nga lang, nagkaroon lang ng problema ho doon. Pero, yung sanang backbone po, yung talagang mismong structure nun, napakagandang plano ho nun. Yung nga lang, nahaluan lang ng konting issue. Kaya, sana ho, matuloy po yan within this year or pagkatapos ng termino natin po Pangulong Duterte. Okay.